Mga banateros, eto na naman tayo. BP Sara, nahanapan daw ng probable cause ng impeachment mini court. Nakakatawa talaga itong mini court nila, no? Pero ang tanong, talaga bang hinanap nila yung probable cause o yung katotohanan o hinalap lang nila ng paraan para magkaroon sila ng media mileage at propaganda laban kay BP Sara Duterte. Kasi kung tutusin, matagal na nilang nadesisyonan yan. Simula pa lang, bago pa nga lang mag-hearing. Alam mo na, yung mga kasama doon, aside from may utang kay BP Sara Duterte, tinanggal ni Pangulong Duterte, nakulong nung panahon ni Pangulong Duterte, at nasasangkot sa mga kaalyadong terorista na talaga namang nilalabanan ni BP Sara Duterte. So sa madaling salita, ginawan lang ng drama, hearing kuno, press con, script at konting iyakan para magbukang proseso. Di ba? Obvious naman. Pero sa simula pa lang, amoy mo na. Hindi ito paghahanap ng ebidensya, kundi paghahanap ng palusot. Kaya sa vlog na ito, hihimayin natin yung lintik na probable cause. Napag-usapan na natin yung unang bahagi, di ba? Nakita natin, probable cause ba ito o political cause lang? Yun! Kasi kung may totoong laban, dapat patas ang proseso. Pero kung sa umpisa pa lang may hatol na, hindi na yan investigasyon, palabas na yan. Yun. Kaya mga kababayan, manood lang kayo dahil marami tayong isisiwalat na katarantaduhan nitong mga congressman natin na ito. Marami tayong ibibigay na mga halimbawa kung bakit tila talagang ginagago lang tayo ng mga congressman na ito. Mantakin mo yung mga hindi kasama sa impeachment complaint. Aba, biglang nakasama na ngayon. Halimbawa na nga lang yan, yung kay Digamo, kesyo may ugnayan daw si Tebes at ang backer daw niya ay si BP Sara Duterte. Kesyo dinalaw pa daw, pati si Madriaga, tinangkang dalawin. Tapos ang NBI naman, bida-bida. Kita nyo yung NBI na ini-interview doon na hindi si Matibag. Parang hindi makasagot ng maayos kasi para bagang napipilitan. Para bagang napipilitan siya. Kasi siyempre nga naman, baka mamarkahan siya ni BP Sara Duterte pagdating ng panahon. Si Matibag, matik naman yan, tanggal yan Director yan, ina-appoint yan ng Pangulo. Pero yung mga nasa ilalim ni Matibag, delicates ang kalalagayan nun, lalo na pag ikaw isang career officer, di ba? Kawawa naman ito mga magagaling at professional nating mga NBI agent, di ba? Ginagamit kayo ng inyong NBI political director. Anyway, ayan ang ating pag-uusapan kasi napakarami yung inungkat. Inungkat pati yung sa ulo. Pambihira, oo. Halatang ito'y isa lamang pong pautot, ika nga. Isa lamang pong for optic sakes para sa propaganda nila. Siyempre, mapapanood ito ng mga target nila dito yung mga undecided for 2028. Yun ang target nila na ma-persuade na umayaw kay BP Sara Duterte. Yun ang totoo dyan. Kaya lang, alam mo, etong mga kababayan natin na kahit umayaw, eto kasi akala nila sa pamamagitan ng paninira nila kay BP Sara Duterte, yung kanilang mga manok na sa 2028 election o presidential election ay magugustuhan ng mga taong bayan. Hindi ho. Sa katunayan, kahit siraan nyo ng todo yung si BP Sara Duterte, sabihin na natin yung mga undecided. Hindi ho pupunta yan unang-una sa bata ni Marcos. Sabi nga ng isang political analyst na hindi bias, ito'y isang malaking suicide doon sa kung sino man ang i-endorso ni Marcos. Kasi alam natin, without even talking to the Filipino people, without mentioning the Duterte, pag tinanong mo sila, would they say na, okay, sige, gusto namin, tuloy yan si Marcos. Hindi. Karamihan, siguro mga 90% to 95% ang magsasabing,
ayaw namin dyan kay Marcos. Whether ayaw din nila kay Duterte, pero definitely ayaw nila kay Marcos. Nakikita nila yung kalokohan nangyari sa 6 na taon ni Marcos. Yung kahirapan na dinanas nating mga Pilipino ngayong panahon ni Marcos. So, wag na nating at ano ba yun? Pangarapin. Wag na nating pangarapin na porket magalit ang taong bayan kay BP Sara Duterte, mapupunta sa inyong mga manok, lalong-lalo na sa manok ni BBM. Or sa manok ni Romualdez. Siguro, at kaya nga kung mapapansin ninyo, hindi nyo napapansin karamihan ng naandyan sa mabumibira dyan, karamihan mga pink. Karamihan po dyan mga pink or dilawan. Bakit? Kasi silang makikinabang sa tingin nila kung may baon nila si BP Sara Duterte. Akala talaga nila makikinabang etong si BP itong kanilang manok. Ang problema, yung manok nila, umatras na. Si Leni Robredo umatras na eh. Di ba? Wala na. Sino ilagay mo dyan? Si Trillanes? Sa bagay, sabi nga ni Guanzon, si Trillanes na lang, subukan natin. Grabe, no? Mantakin mo si Trillanes presidente, patay tayo. Wala nang freedom of speech pagka siya ang presidente. Bawal mo siya i-criticize or else demanda ka. Ganun. Yun ang diktador, di ba? Talagang sobrang diktador noon. Ngayon pa nga lang eh. Pero hindi naman mananalo yun. Barangay captain niya, baka hindi pa manalo yun eh. Mantakin mo, mayor tumakbo. Hindi nanalo, di ba? Nga. Hindi, sana nga. Ako kung matindi nga sana kalaban niya, okay eh. Pero hindi matindi. Sabihin, hindi mo naman masasabing ganun katindi yung kalaban niya doon sa hindi pa rin siya nanalo. Ganun kahina si Trillanes. So, inaasahan na lang nila yung si .45 ba yung 45, 46, di ko alam. Yung .45 na si Ontiveros. Ang bihira, oo. Baka sabihin niya siguro si Tulfo, baka pwede. Una-una, nagsabi ng si Tulfo, hindi daw siya tatakbo si Senator Rapi Tulfo, una-una yun. Pangalawa, ako naniniwala ako, may galing si Tulfo sa ibang bagay, pero pagdating sa national, hindi siya uubra. Maybe in the future, not now. Ako naman, patas ako Ngayon, sa panahon na to, hindi pa uubra si Rafi Tulfo pang national. Kasi yung kanyang concern, nandun sa nandun pa lang sa level ng barangay. Yung pa lang yung kaya niyang banatan, yung pa lang kaya niyang birahin. At saka yung pero pagdating mo sa ewan ko, I don't think so, ladies and gentlemen. For national, di ba? Ang dami nga nagki-question diyan na bakit hindi nagsasalita ng sa kanya bakit di siya nagko-komento dun sa korupsyon sa flood control. Yung mga ganun bang batikos, medyo malaki. Kasi alam mo, malaking bagay po yun sa mga Pilipino. Di ba? Whether you are a Duterte supporter, Marcos supporter, Dilawan supporter, Pinklawan supporter, kailangan magkomento ka sa korupsyon. Kasi napakatindi ng korupsyon eh. Yung korupsyon, walang pinipiling kulay yun. Unless di ka nagbabayad ng tax. Pero lahat tayo nagbabayad ng tax, whether ano man ang kulay natin, nagbabayad tayo lahat ng tax at nakakabwisit. Nakakabwisit po mga kababayan na makita na ganito katindi ang korupsyon, tapos tayo tuloy-tuloy ang pagbabayad natin ng sobrang taas na tax sa bayan natin. Bawat bili natin may tax. Iba pa yung income tax. Iba pa yung bawas ng kumpanyang ating pinagtatrabauhan. Lahat, di ba? So, yun lang naman po sa akin. Kaya nga, mga kababayan, nagkakamali sila. Panoorin na natin itong probable cause o political cause na kanilang naimbento. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakitaan ng House Justice Committee ng probable cause para litisin ang 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous o walang tumutol sa mosyon ng pagbotohan ng mga miyembro ng komite.
Pinag-isa na rin ng komite ang dalawang impeachment complaint at ipinag-utos ng committee chairman ang paghahanda ng committee report. At nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Mel, Vicky, Emil, walang tumutol sa mahigit 50 miyembro ng House Justice Committee ng pagbotohan na kung may sapat bang ebidensya para sa isang full-blown na impeachment hearing ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. 9/2026. Matapos ang 2 buwang pagdinig at Nagko-contest itong dalawang to, tsaka si Dilime. Sa pagbanggit ng letrang T. 1926, mga ganun-ganun. Para magmukhang sosyal ang datingan. Oh, nagkokontrahan sila. Gano'n sila, nagbibidabidahan sila. 3 clarificatory hearings. Pinagbotohan na kanina kung may probable cause sa 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na tinatalakay ng House Justice Committee. Ang sabi ng 2 endorser ng Zavalya at Cabrera impeachment complaints, higit pa sa probable cause o sapat na batayan para ituloy sa paglilitis ang mga reklamo laban sa vice. From the misuse and abuse of confidential funds, bribery of DepEd officials, to the alarming pattern of amassing unexplained Pattern. The alarming pattern. The gravity of threats. wealth, to the gravity of threats and seditious incitement that strike at the very heart of our constitutional order. Constitutional Ito po ay order. klaro. There exists probable cause to impeach the Vice President. Yung ganyan-ganyan niya para magmukha siya matalino eh. Ganyan minsan yung mga abogado eh. Para kunwari matalino sila. Kaya ano nila, yung aartihan nila yung mga English nila. Walang duda, higit pa sa probable cause ang ating nakita sa Dapat noon pa. Utang ang tagal niya. Hindi yung totoo. Dapat noon pa. Bago pa kayo nagsimula, dapat sinabi niyo na may probable cause. Bakit? Napagalitan kayo ng Supreme Court na no? Pero kasi yung utak ninyo, ano na eh, anti-Duterte na. Simula't-simula pa lang. So, tigil-tigilan nyo na yung pagpapanggap na nagbigay kayo ng pagkakataon kay BP Sara Duterte. Pagpapanggap lang Madam yan. Chair, may sapat na usok na tayo para patunayang may Uy, magpahinga ka na, sir. Hirap na hirap ka na magbasa. Hindi, totoo lang, magpahinga ka. Alam mo, pag matanda ka na talaga, pag ganyan na edad mo, kukusay magpahinga na. Hindi ko sabing mamatay, ha? Oh, huwag kayong ganyan. Never ako nag-wish ng mamatay ang isang tao. Never. Magpahinga yung mag-relax ka na lang, kukuya-kuya-kuy ka na lang. Madami ka naman ng relong mamahalin. Di ba? Oh, ano suot mo na ngayon? Naging ano na, Apple Watch na. Porket nabatikos ka, dahil napakarami mo naman sasakyan, may mga motor ka pa. Di ba? Magpahinga ka na, relax ka na, nakaano kayo, paldo ka na eh. Paldong-paldo ka na eh. Hindi ko alam kung paano mo nakuha yung pagpapaldo mo, ha? Hindi ko alam kung pagiging congressman o pagiging pastor ng church nyo. Pero paldong-paldo ka na eh. So, pahinga ka na lang, sir. Koko sa'yo, mag-relax ka na lang. Doon ka na lang sa beach, magkape-kape ka na lang. O doon sa golf. Ha? May ligay sa mga golf eh, di ba? O doon na lang kayo. Huwag na kayong masyado pa kayo nag-e-effort eh. Unless may pagpapalang nagaganap sa mga ganyan. sunog, may malakas na probable cause upang i-impeach si Sara Duterte. Hindi ito fishing expedition. pero May bago tawag yung mapagbotohan ng komite, nagtanong Alam ko na. Alam ko na kung anong tawag dyan. Crocodile Expedition. Expedition kasi mga kotse nyo eh. Crocodile Expedition. muna si Congressman Lordan Suwan. Hindi po ba medyo mabilis ang pagboto natin para sa probable cause? I ask this, Uy kuya, wag mo nang patagalin. Ganon din naman ang ending. Wag mo nang patagalin, kuya. Ganon din ang ending yan. Wag ka na magtiwala sa mga kasama mo. not to delay the work of this committee, but because I believe that the gravity of what we are about to do demands that we ask it. I think it would be prudent for us, in the interest of fairness, and to afford the Vice President every avenue for due process, to extend Hindi na. by one additional hearing date. Ang suwestyon na extension Na ng naman! Suwan, sinusugan Na naman, additional, sus!
Ano na lang yan eh, paandar nyo na lang yan. Oo, totoo lang, paandar nyo na lang yan. Kunwari pa may ganyan. Congressman Roch Gutierrez. I am more of the opinion that out of abundant caution, as we keep saying, that we should afford the Vice President more chances. Pero pinalagan ito ng ilang miyembro ng komite. Ito na ho ang pang-anim na pagdinig mula Tama nga naman. Lumaki ka na dyan eh. Dahil sa pagdinig na yan eh. Hindi totoo. Sobra-sobra na. Hindi ako agree ako eh. Lipat nyo na sa plenaryo. Ano na lang to, drama na lang yung ginagawa ninyo eh. po nung naipasa po sa committee ito ang panukalang i-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Naniniwala ho ang kinatawang ito, Madam Chair, na dapat na ho nating desisyonan niyo yung hapon. We have given so many chances for Vice President Duterte to explain and present her side regarding the impeachment complaints filed against her. Gigil na gigil si kuya oh. Yung mukha niya gigil na gigil, natagilid na eh, sa gigil eh. We should not give it sobra-sobra na to. Gigil na si kuya. Pero wale, consistently absent siya talaga. Ginoghost niya tayo paulit-ulit. Alam mo yung mga lengguwahe nito, pangbayo talaga eh, no? Hindi, akala niya nakakatuwa yung mga term niya. Kasi sinasabi nila, si Meow Meow daw, eh hindi conduct of unbecoming of a public official, especially for being a congressman. Eh, ganun din to eh. Yung mga bayot words niya, hindi naman yan conduct ng isang matinong public official. Hindi kasi, tandaan ninyo I'm not against it. I'm not saying it's bad maging bayot. Hindi ko sinasabi. O yung maging bayot yung mga lingwahe mo, hindi ko sinasabing bad yan. Pero kung yan ay gagamitin ninyo laban kay Barsaga, kasi ngayon pinapatanggal na siya kasi daw kesyo conduct unbecoming of a congressman yung mga ginagamit niyang word na meow meow, mga ganun. Oo, alam ko medyo may saltik yung bata na yun. Hindi, trip niya yun eh. Hindi, alam mo, minsan talaga. Ito honestly, ako mismo medyan, hindi ko masakyan yung mga biro-biro ni Barsaga. Hindi ko talaga masakyan yung biro-biro niya. Pang millennial, millennial ba tawag? Gen Z, yung pananalita niya pang Gen Z. Hindi ko masakyan yun. Hindi ko gusto rin yun. Pero I have to respect that. I mean, wala tayong magawa, di ba? We have to respect that. Pero kung ito, ganun din naman. Pambayot naman yung kanyang mga salita. At hindi nyo nire-respeto yung pang Gen Z ni Barsaga. Wag nyo rin-respetuhin yung pambayot na salita. Patas lang dapat, wag tayong namimili. Bigyan na rin natin ng sapat na pagkakataon si Vice President Sara Duterte na humarap at ibigay yung kanyang panig. Despite the repeated notices, despite the repeated opportunities for the Vice President to participate in these proceedings, ay dinedma po niya ang Committee on Justice. Sa huli, umatras sina Suwan at Rodriguez sa kanilang suhestyon na magbigay pa ng palugit sa Vice Presidente. Madam Chair, we submit to the wisdom and consensus of the committee. Pautot lang eh. Ang botohan. Sus! Alatang pautot lang yung inyong ano? Yung mga, kunwari, hindi pa kayo agree. Pautot nyo lang yun. Obvious naman kayo, Brad eh. Obvious. Please raise your right hand. Unanimous o walang tumutol sa motion para deklarang may probable cause o sapat na batayan para ituloy sa paglilitis ang Aba, hindi pa nagsisimula, halata namang unanimous. dalawang impeachment complaint. 53 sa mga miyembro ng House Committee on Justice ang bumoto pabor dyan. That concludes our voting. And the chair... Bakit nakikisali pa yung mga yan? Hindi nyo nga pinaboboto nakikisali pa itong mga to? Bida-bida kayo rin no? Magkano bayad sa inyo? Ako nagtatanong lang Magkano ba binayad sa inyo? Pataas-taas pa kayo ng kamay? Hindi naman kayo kasali. Announces that the existence of probable cause has been declared with respect to both the Sabalia complaint and the Cabrera complaint. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery,
graft and corruption, and other high crimes sa mga grounds for impeachment na nakalatag sa Cabrera at Sabaya impeachment complaints. Kaugnay ito ng hindi umano maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente, ang di umano tamang deklarasyon sa kanyang SALN, ang maanumalya umanong paggamit ng confidential funds, pati na ang mga pagbabanta umano niya sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod ng inaprobahang motion ni Representative Laila de Lima na i-consolidate o pag-isahin ang dalawang impeachment complaint, ipinag-utos na ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro ang paghahanda ng committee report. We direct the committee to prepare the committee report along with the resolution and the articles of impeachment. We further direct the committee to transmit the same to the complainant, the respondent vice president, and the justice members. Ang committee report na ito, aaprubahan pa ng komite sa kanilang susunod na pagdinig sa May 4, bago nila ito ipadala sa plenaryo at sa lahat ng mga meron pa palang dramang isa. Magboboto na naman sa na-approve ba itong kanilang ginawang report? Magdadrama na naman sila. Ilabas nyo rin yung dila nyo. Parang mga tangang puta. Di ba? Oh. Meron pa pala. Ituloy nyo na. Kamara, pati na kay Vice President Duterte. Ang committee report kailangang aprobahan sa botong 1/3 ng lahat ng mga miyembro ng Kamara o hindi bababa sa 106 na kongresista para ma-impeach si Duterte na mababang kapulungan at mai-transmit ang articles of impeachment sa Senado na magsisilbi namang impeachment court. Sa May 4 na o sa Lunes, ay inaasang babalik ang sesyon ng Kongreso matapos ang kanilang isang buwang break. Sakto sa inaasang pag-aproba ng House Justice Committee sa committee report na nagsasabing meron ng probable cause ang impeachment complaint laban sa Vice President. Ayon sa ilang source, isang linggo pa mula May 4 inaasang boboto ang buong plenaryo kung iakyat sa Senado ang impeachment complaint. Yan ang latest mula rito sa Kamara. Ayan na nga. Oh. So ito nga mga kababayan, di ba? Malinaw naman dito na ano na po, na sabihin po niyan after na mga mahanapan ng probable cause. Actually, kasi kalokohan talaga yung term eh. Nahanapan ng probable cause. Hindi. Wala pa yan. Meron na kayo, fix na yung utak ninyo. I-impeach namin si VP Sara Duterte. Kaya nga dapat, didiretso nyo na. Hindi, sa bagay, kasi napuna na sila ng Supreme Court last time eh. Di ba? Napuna na sila nung Supreme Court na dapat padaanin dyan. Kaya lang, ang ginawa nila, ako sa tingin ko nga parang pambabastos yung ginawa nila sa Supreme Court eh. Kasi porket sinabihan sila na dumaan sa House Committee on Justice, tila sinalsal nila ng todo, nakatatlo ba sila o nakaapat? Correct me if I'm wrong I think tatlo eh. Oh, yung 3 beses nagkaroon ng pag-uusap tungkol dyan. Hinarap pa yung mga kung sino-sino na wala. Isipin nyo to wala doon sa impeachment complaint, yet hinarap nila, binigyan ng tsansa, binigyan ng media mileage. Ika nga, alam mo naman, yung mga media, bayaran din yan. Oh, pick upin nyo lahat ng against kay VP Sara Duterte. Sama-sama tayo, siraan natin si VP Sara Duterte para hindi manalo sa 2028. Di ba? Sama-sama sila ngayon. Oh. Sinalsal nila ng todo. Mula umaga hanggang gabi, kanilang sinasalsal yung issue ni VP Sara Duterte, mamamatay tao, corrupt, lahat na atay. Lahat na hinatol sa kanya eh. Corrupt, mamamatay tao, violente, lahat. Maniniwala ba kayo doon? I mean, stupidity, sobrang stupidity. Alam mo kung violente, corrupt, at saka mamamatay tao yan, matagal na ho. Kumilos yan para mawala si Marcos sa posisyon. Pero, alam mo, maraming akong naririnig na balita, talagang ayaw niya eh. Kahit nung time na na-interview namin siya, meron kami mga usapan behind the camera. At talaga siya, gusto niya matapos si Marcos. Ayaw niya ng revolusyon. Ayaw niya ng change of regime ng wala sa konstitusyon. Talagang gusto niyang matapos si Marcos. Di ko nga alam eh. Kasi
Kwentuhan yun. Wala, hindi, baka isipin nyo, ini-encourage namin siya. Hindi, ayoko din. As a matter of fact, lagi ko sinasabi yan. Sa aking pananaw, Romans 13 verse 1 ako. Di ba? Google nyo na lang kung ano yun. So, ibig ko sabihin, tama lang tayo magkomento at magsabi ng mga hindi tama na ginagawa ng presidente. Pero at the same time, nire-respeto natin ang nakaupo. Dapat, wag tayong gagawa ng hakbang na beyond the Constitution, di ba? Beyond the legal process. Kaya nga, ako, ang panawagan ko lang paulit-ulit, which is part of the legal process o legal and constitutional, ay yung mag-resign na si Marcos. That's the best way. Wag mo nang pahirapan ng taong bayan. Mag-resign ka na. Yun ang lagi kong sinasabi, di ba? Oh. Pero si VP Sara Duterte, kung violente yan at kung masamang tao yan, gumawa na ng hakbang yan. Sa dami nang nag-encourage sa kanya. Pero hindi. As a matter of fact, may mga balibalita pa nga tayo. Hindi ko na lang din balita-balita tayo na may mga grupo daw na nagkumbinsi sa kanya at siya na lang ang hinihintay. Pag siya tumayo at sinabi niya, ako ang presidente nitong Pilipinas dahil mali na ang ginagawa ng presidente, tapos na daw ang laban, pero hindi ho niya ginawa. Kasi nga, gusto niya legal na proseso. Gusto niya ng maayos. Tapos gayon kung ano-anong kasalanan ang ibibintang ninyo. Pati yung kay Governor Digamo, ang backup daw ni Tebes, kaya malakas ang loob ni Tebes, at inilink yung pagpunta ni VP Sara Duterte na unverified. Sabi nila, na-verify na ng NBI. No, sino maniniwala kay Matibag? Walang maniniwala dun. Alam naman natin na very political yung tao na yun eh. Ultimo nga, di ba, yung kay Defensor? Hindi, totoo Kahit yung kay Defensor mismo, doon, ay may ari ka lang ng hotel na kung saan nandun. Kasi alam mo, eto, para sa kaalaman ng ibang hindi nakakakita dyan sa lugar na yan, malaking pong building yan. Parang yan parang iba't iba. May 7-Eleven, may iba't ibang store. Tapos nandun yung isa, yung hotel, na kung saan ang presidente daw yung asawa. Although dinideny ni Defensor dahil daw naibenta na yon, meron ng papel na naibenta na yon or something. Pero let's assume na hindi. Yun yung argument ng NBI. Sa dami-dami niyan, paano niya mamomonitor yung papasok sa kanya, sa hotel niya? Iba't ibang mga lugar yan, iba't ibang restaurant yan. Hindi, eto, di ba? Halimbawa, pwede ka ba? Guard ka, halimbawa, ikaw yung reception. Pokpok ba yan? Baka pokpok yung kasama mo. Binayaran mo ba yan? Magchuchuktsakan kayo sa taas, magbebengbangan kayo dun. Bawal yan. Kasi pokpok yung kasama mo. Ay, ikaw hotel pwede mo bang tanungin yun? Utang, kabit ba yan? Hindi, tanungin, isipin nyo, imagine nyo yun i-reception ka. May nakita kang nag-check-in na lalaking matanda. Tapos meron siyang teenager na dala-dala. Pwede mo bang tanungin na, Sir, kabit nyo po ba yun? Kasi kung kabit nyo yun, di pwede kasi illegal na magkaroon ng kabit. Di ba? Pwede ba yun? O baka naman, Sir, baka naman SP kaya Ano yung SP? Sponsor ka lang yan baka bata mo yan Bebot mo yan baka chicks mo lang yan. Bawal kayo dito sa hotel na to kung may asawa ka tapos binayaran mo lang yan. Pwede ba tanungin yun? Bakit ko ba nabanggit to? Kasi diyan makikita mo talaga yung panggigipit na ginagawa ng gobyerno na ito. Diba? Na sobra Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa,
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang